Morning po mga kababayan ng sir, this is Jam the Filipino channel ng inyong pong lingkod. So today is November 8, 2025 at tayo ngayon napupunta dyan sa may SNR, sa may Asiana Baclaran, Diosdado Macapagal Boulevard, Asiana Business Park Baclaran, Parañaque. At dadalhin po natin yan sa may Nephrology Center of Pasay City Dialysis Incorporated sa may Roas Boulevard, corner ng Dorim Street, Barangay 76, Pasay pa rin po yan. Okay, so magbabalik po tayo mamayang konti po pag nakuha na po natin sila. Disclaimer naman po ang content po natin ay kalsada at hindi ang passenger. Kaya nga naman, sakali man po na may marinig kayo mga pangalan ng lugar, pangalan ng tao, pangalan ng organizations, government o private man yan, ay wala pong kinalaman ng channel na ito at wala pong pinapatungkulan. At unang pinag-uusapan dito ay pawang dito lamang po yan sa loob at wala pong pinapatungkulan sa labas. Okay po? So magbabalik po tayo mamaya konti pag nakuha na po natin itong ating susunod na mission po. Ngayon nakapasay po ang 31 po sa maaari po makaradat ng store na merong high po na pwede po magpasa sa momento within the next 48 hours. Yan, samantalang tayo ay papunta doon, makinig tayo ng mga nagbabagong balita at mga talakayan. Zambales, Bataan, Pampanga, Bulacan, kasama po ang Metro Manila, Cavite, Batangas, Quezon, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, Eastern Samar, Dinagat Island, and Surigao, and Bukas Grande Island. Sa ngayon, meron na din po tayong gale warning in effect dito po sa Northern and Eastern Seaboard sa Hindi, dito yan. Eastern Seaboard sa Visayas at Northeastern Seaboard. Dito yan ang trans. Kaya pinapayuhan po natin ang ating mga kababayan na huwag na pong pumalawag ngayong araw at cancel na po yung mga sea travel at yung mga marine activities po habang pagpalayo pa po ang ating ang binabatayang bagyo. Sa ngayon po, itong si Bagyo Juan ay kasalukuyan kumikilos generally northwest at maaari po itong lumapit dito sa may Catanduanes tomorrow morning at maaari po maglandfall dito sa southern Isabela or northern Samar by tomorrow afternoon or Monday morning. Then, tapos meron din pong increased probability na maaari po mag-southward shift itong track nitong bagyo at maaari po mag-landfall dito sa may Catanduanes. After landfall ay tatawid po ito ng Ilocos Region, Cordillera at Minion Region, Cagayan Valley at kasama po ang Sabaludon at lalabas po dito sa Lingayen Gulf o Pangasinan or La Union by Monday morning or afternoon. Then naasahan po natin na lalabas po ito ng Philippine Area of Responsibility by Tuesday. So ngayon po, inaasahan po natin na maaari na pong tumaas yung category itong bagyong Juan ito i-superset ng category mamayang gabi o bukas ng umaga. Then after landfall ay maaari po ito makaranas ng pansina dahil sa interaction po nitong bagyo sa kalupaan ng kalupaan ng Luzon at maaari niya pong ma-maintain yung typhoon category habang tumatawid dito sa Northern Luzon patungo sa West Philippines. At yan po ang latest din sa Pag-asa Weather Forecasting Center, Munier Baldomero. Sir Manuel, ito pong nararanasan na natin ngayon ng makulimlim na panahon dito po sa Metro Manila, maging sa Parte Norte. Yes, Ito po ba ay directly o indirect na dahil na dito sa Bagyo Juan? At sa ngayon po yung makulimlim na panahon is ano na po, bahagi na po ito ng itong bagyong Juan na which is yung cloud bands niya po is medyo nag-i-extend na po sa malaking bahagi po ng ating bansa. Wala na ba talaga tsansa na magbago pa ng direksyon? Baka mas lalo pang umangat ng umangat, hindi na tumbokin yung Northern at Central Luzon. So ngayon po, mababa po yung chance na umiilis siya, mas mostly lahat po ng forecast model po natin pinapakita na tatawid po ito ng Northern or Central Luzon. I-reiterate lang po natin, Sir Monir, yung pinakaunang lugar na tatamaan itong pagdating Super Typhoon Juan na. Yes po. So, una pong, maaari pong itong bagyo by tomorrow afternoon or Monday morning po ay maaari pong lumapit dito sa may Catanduanes. Kung sakali pong magkakaroon ng strong gumawan ay maaari pong maglandfall sa Catanduanes. Then ang sunod po dito ay maaari po siya maglandfall dito sa may southern Isabela, dito sa may Cagayan Valley, or dito sa may northern
Northern Aurora, which is part po ng Central Luzon, by tomorrow afternoon or Monday morning. Yung oras po ng pinaka-peak na yung unang landfall at yung peak ng lakas ni Juan, anong oras po ito, Sir Munir, sa Lunes? So, ang nakikita po natin dito, sabi po, dito, sabi dadaan po siya ng Kapatuanin or kung sabi may babago sa truck po. Tomorrow morning po, mararamdaman na po yung effect Pick up lang po. ng Kapatuanin. Then, ang sunod po ito is dito sa may Southern Isabela or Northern Aurora by tomorrow afternoon or Monday morning. Ang huli na lamang po, sir, no, yung paalala na lang po natin galing sa Pag-asa para po sa mga kababayan natin na siguro huwag na natin payuhan na lumabas pa kung hindi naman importante yung lakad, ipagpaliban na muna, no, sir? Yes po. Sa mga kababayan po natin na malapit sa area na dadaanan po ng bagyo, sa ngayon po, kung alam nila kung yung location po nila is under risk of concern, under risk po ng flash flood or under high risk of landslide, maaari po sa ngayon po, plano nila po ng may new activities. Ay talagang nagkakaroon sila ng kumbaga pasiguro na sa kanilang mga pamilya at na maligid na at nagpapalip-palip na ang ating mga kababayan dahil sa upang handa na naman na kung sakali ay ito ay mamayang madaling araw hanggang bukas ay matindi ang panilasa ng posibleng matindi ang panilasa ng paglubi Juan. At ito naman sa Bicol Region ay halos buong pantaran mga po ay sa Maslo, dyan sa Tabaco Port at sa maging Cuban Port ay yung isang mga naging port ay may kita na makawa na ang pagkayap at sa ngayon naman ay halos libo na ang mga stranded na nasa kanya-kanyang mga mismong mga pantalan at pinagahan ng LTO at ng LTFRB na huwag naman magbiyahe sa mga huwag magbiyahe na talagang ang mga sakyan na tumakita natin dito sa mga daanan ay nasa tabi sa kadalan upang masiguro na ligtas sa naman na yung baha na posibleng maranasan dito sa amin sa Bicol Region. So ngayon ay ang hangin ay naranasan na at may talagang pagpasok ng ulan dito naman sa amin sa Bicol Region. Ang update itong paghanda na mga tigrado naman para naman sa itong bagyong si Juan na posibleng kasama ang mga madaling araw. Mula dito sa Ayuel, dito sa aking lokasyon sa Bicol Region, dito si RH Owachi o Santico muna sa Pilipinas, muna sa Pilipinas. Thank you, maraming salamat at ingat, sobrang ingat, RH Pilipinas. Well, sa dito nagulat ng live na po sa ano sabi nito dyan, si Jerry Belica, nilalagyan nila ng buhangin sa mga sakot ng buhong nila. Dyan po sa Camarines Sur, malakas na rin ang sa ulan. Kaya ako kanya-kanya diskarte. Habang ngayon pa, ako maaga pa, ako natin kay bukas pa yung ulan. Yung hangin, Ingat po, God bless po. Pagkikilos maya-maya, wag po tayo magpangakampante. Yung period natin, window hours mo natin. 119 yun. Maaliwalas pa ang panahon Pagkalain na natin, habang natin. Ma'am, baka may 19 na lang kayo dyan. Wala akong... ay ngayon pa lamang po. Salamat po, ma'am. Malaking bagay po ito. God bless po, ma'am. Salamat po. Sa Bagyo na Juan, alas 12:27, naglabas na ng warrant of arrest ng International Criminal Court laban si Senator Ronald Patun de la Rosa sa kasong may kaugnayan sa war on drugs ng Duterte administration. Ito ang eksklusibong pinumpirma sa DZRH ni Ombudsman Boy Remulla sa programang executive session kanina umaga. Ayon kay Remulla, hindi agad ipa-aresto si De La Rosa kasunod ng bagong rules of extradition na inilabas ng Korte Suprema noong isang buwan. Aniya, pasok ang kaso bilang extraditable offense kung saan kailangan mag-file ng extradition request sa Department of Justice. Pero, I have it on good authority. Oo. Kasi public interest na ito. Tama. Ayan, maraming salamat po. God bless. Paano po? That the ICC has issued the warrant